basura. Habang nagpapakasa sa sayaman ng kanyang ama, ang mga ahas, nakaluhod si Maya, sa malamig na sahig, kinukuskos ang mantsang hindi niya ginawa. Kahit kailan, alikabok ka lang sa paningin ko, malupit na bulyaw ni Olivia. Ngunit sa likod ng basahang hawak niya, nakakuyom ang kamao ng nag-iisang tunay na tagapagmana. Hanggang kailan niya lulunukin ang apdo ng pang-aabuso bago niya sunugin ang kanilang huwad na kaharian. Ang tanga-tanga mo, pati kape, hindi mo kayang timplahin ng tama. Wala kang kwenta tulad ng iyang nanay mong patay gutom. Ang malupit na bulyaw ni Senyora Olivia ay nag-iwan ng nakapapasong hapdi sa hangin ng marangyang opisina. Sa ibaba ng paningin ng mayamang ginang nakaluhod si Maya. Ang mamahaling porselanang tasa ay nagkadurog-durog sa malamig na marmol na sahig kasama ng mainit na kape na patuloy na umaagos patungo sa nanginginig niyang mga tuhod. Walang imik na pinulot ni Maya ang mga matatalas na piraso. Isang matulis na bahagi ng basag na tasa ang bumaon sa kanyang hintuturo. Ang sariwang dugo ay mabilis na umusbong, humalo, sa maitim na likido sa sahig, ngunit ni isang daing ay walang nakawala sa kanyang mga labi. Pinili niyang kagatin ang loob ng kanyang pisngi hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Bago pa man niya maitago ang kanyang nasugatang kamay, isang pares ng mamahaling sapatos ang humakbang palapit. Ang matulis na takong ni Chloe ay walang awang bumaon sa mismong dugo ang daliri ni Maya. Ayan bagay sa'yo ang nasa sahig. Kung saan-saan ka kasi pumupulot ng atensyon, hindi mo tinitingnan ang lugar mo. Ang malamig at mapang-uyam na boses ng kanyang kapatid sa labas ay tila yelong tumusok sa kanyang kalamnan. Nanikip ang lalamunan ni Maya. Ang matinding bigat ng takong na nakadiin sa kanyang balat ay nagpadala ng panginginig sa buo niyang braso, ngunit nanatili siyang nakayuko. Hindi siya pwedeng lumaban. Hindi pa ngayon. Dahan-dahan hinila niya ang kanyang kamay nang may buong pag-iingat upang hindi tuluyang mapunit ang kanyang balat. Habang tumatalikod ang mag-ina na may dalang mapang-aping ngiti, ibinaon ni Maya ang kanyang duguang kamay sa malalim na bulsa ng kanyang kupasing uniforme. Doon naramdaman ng kanyang mga daliri ang magaspang ngunit pamilyar na tela ng isang lumang panyo kung saan nakaburda ang pangalan ng kanyang yumaong ina. Sa tulong ng alaala ng tanging taong tunay na nagpahalaga sa kanya, dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang nasaktang daliri. Pinilit niyang tiisin ang hapdi at pait ng sandaling iyon upang pawiin ang matinding galit na bumabalot sa kanyang puso. Linisin mo ang buong bodega sa silong bago sumikat ang araw. Kung hindi, huwag ka nang babalik. Ang huling utos ni Olivia ay tila isang mabigat na pasanin na lalong nagpadilim sa kanyang kalooban. Sa kailaliman ng gusali ang storage room ay parang isang sementeryo ng mga lumang dokumento na nilamon na ng alikabok at pagkalimot. Ang hangin ay mabigat kulob at puno ng amoy ng naaagnas na papel. Mag-isa, sa gitna ng nakasusulasok na dilim at mga nagtataasang estante, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Maya. Napaupo siya sa isang sulok ni yakap nang mahigpit ang kanyang mga binti at ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig ng walang tigil. Ang mga luhang buong araw niyang pinipigilan ay tuluyang kumawala, bumabagsak ng mabilis sa kanyang mga braso at inaanod ang alikabok sa kanyang balat. Ito ang pinakamasakit na uri ng pag-iyak, ang pagtangis, na walang boses ang pagguho ng isang kaluluwang napagod na sa pagiging matapang. Subalit wala siyang karapatang sumuko. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad at pilit na tumayo. Sa bawat paghakot niya ng mga mabibigat na kahon, ramdam niya ang hapdi ng kanyang sugat. Nang subukan niyang ilipat ang isang tumpok ng mga lumang folder mula sa pinakasulok na estante, isang maliit at nakatagong kahoy na kahon ang nahulog mula sa itaas at bumagsak sa sahig. Mula sa nabuksang kahon, isang nakatuping papel ang dahan-dahang lumapag, malapit sa kanyang paanan. Kumunot ang noo ni Maya. Yumuko siya at pinulot ito gamit ang kanyang nanginginig
at dugo ang mga daliri. Nang ibuka niya ang naninilaw na pahina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isa itong lumang resibo mula sa ospital. Nakaimprenta roon ang buong pangalan ng kanyang ina na nakapailalim sa listahan ng mga pasyenteng nasa malubhang kondisyon. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ni Maya ay ang pirma ng taong nagbayad ng milyon-milyong halaga para sa pagpapagamot, Don Fernando, ang kanyang ama. Ang lalaking buong buhay niyang inakalang nagtapon sa kanila na parang basura. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang malalim at magulong katanungan na tila unti-unting pumupunit sa kanyang mga paniniwala. Ang gusot na resibo ng ospital ay patuloy na nanginginig sa loob ng kanyang duguang palad. Ang gusot na resibo ng ospital ay patuloy na nanginginig sa loob ng kanyang duguang palad. Isang mabigat na hikbi ang kumawala. Mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib, pinupunit ang katahimikan ng madilim na silid. Bumalik sa kanyang alaala ang mga huling sandali ng kanyang ina, ang mga makinang bumubuhay rito na unti-unting nawalan ng silbi, kasabay ng paglisan ng nag-iisang taong nagmahal sa kanya. Inakala niya noon na ang lahat ng pinansyal na tulong ay nagmula sa kawanggawa. Hindi niya lubos sa kalain na ang napakalaking halagang iyon ay nagmula sa lalaking nagtapon sa kanila sa hirap. Ito ang kanyang mabigat na krus, ang kanyang lihim na pasanin. Tiniis niya ang pang-aalipin, ang pagyurak sa kanyang pagkatao sa kumpanyang ito upang bayaran ang utang na loob na hindi niya hiningi. Ngunit kailangan niyang tapatan. Ayaw niyang magkautang sa pamilyang dumurog sa kanila, kaya't mas pinili niyang maging isang alipin kaysa maging isang pabigat sa kanyang sariling konsensya. Pagsapit ng umaga, ang malamig na liwanag ng araw ay tila walang awang naglantad sa kanyang namamagang mga mata at maputlang mukha. Sa gitna ng abalang pasilyo ng mga empleyado, muling umalingaw-ngaw ang matinis at mapagmataas na boses ni Senyora Olivia. Walang pakundangan nitong ipinahiya si Maya sa harap ng lahat ng dumaraan. Pinapasweldo kita para mag-isip, hindi para mag-inarte. Ang panunumbat ng ginang ay sumugat sa ere, punong-puno ng mapang-aping awtoridad. Utang na loob mo pa na nandito ka dahil kung hindi sa awa ko, baka namamalimos ka na ngayon sa kalsada, kaya ayusin mo ang trabaho mo. Yumuko lamang si Maya, kinakagat ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang pag-apaw ng luha. Ang pait ng pagpapanggap ng ginang ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib, ngunit nilunok niya ang bawat masasakit na salita ng walang pagtutol. Sa hindi kalayuan, isang tahimik na figura ang nakatayo habang pinagmamasdan ang buong tagpo. Si Gabriel, ang pinuno ng Departamento ng Disenyo, ay hindi umimik, ngunit ang kanyang seryosong mga mata ay nakapako sa nanginginig na figura ni Maya. Hindi siya sumugod upang gumawa ng gulo o magpabida, ngunit ang kanyang paningin ay matalim na bumagsak sa mga daliri ni Maya na binalot ng manipis at hindi maayos na benda. Sa likod ng malamig na ekspresyon ng lalaki ay isang malalim na pagsusuri na tila pilit binabasa ang mga sugat na hindi nakikita ng iba. May isang bagay sa pananahimik at katatagan ni Maya na paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isipan. Nang humupa ang tensyon at bumalik sa kani-kanilang trabaho, ang mga tao naglakas loob si Maya na lumapit sa lamesa ni Chloe. Bilang isang hamak na utusan, inilapag niya ang isang folder na naglalaman ng kanyang hindi nagpapakilalang mga disenyo, umaasang baka sakaling mapansin ang kanyang galing ng walang bahid ng panghuhusga sa kanyang apelyido o estado sa buhay. Subalit hindi man lang binuksan ng kanyang kapatid sa labas ang folder. Isang tamad at mapang-asar na tingin lamang ang ibinigay nito bago walang pangingiming inihagis ang mga papel patungo sa basurahan. Ang mga pahina ng kanyang pinaghirapang pangarap ay nagkalat sa sahig, tinapakan ng mamahaling sapatos ni Chloe bago ito tuluyang naglakad palayo ng walang bakas ng konsensya. Nang walang natira, kundi ang katahimikan sa pasilyo, dahan-dahang lumuhod si Maya.
Pinulot niya ang mga gusot na papel mula sa malamig na sahig. Isa-isa niyang ininat ang bawat lukot gamit ang kanyang sugatang mga daliri, maingat na pinapagpag ang alikabok na kumapit sa mga guhit. Sa bawat haplos niya sa papel, may kasamang matibay na paninindigan na balang araw ang mga disenyong ito ang magiging patunay ng kanyang tunay na halaga. Hindi niya napansin na mula sa kabilang dulo ng pasilyo ang tahimik at matanong na mga mata ni Gabriel ay nakatutok sa basurang inangkin niya muli. Patuloy na umiikot sa isipan ng lalaki kung ano kaya ang laman ng mga papel na yon na handang pulutin ng isang hamak na utusan ng may ganoong pagpapahalaga at pagmamahal. Gabi na nang tuluyang lisanin ng mga empleyado ang gusali, subalit si Maya ay nanatili sa kanyang maliit na lamesa sa pinakasulok ng opisina. Ang labis na pagod at puyat mula sa nagdaang gabi sa imbakan ay tuluyang nagpabagsak sa kanyang katawan. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa ibabaw ng kanyang mga nakahalukip-kip na braso at nagpadala sa bigat ng antok. Sa gitna ng kanyang mahimbing at malungkot na panaginip, isang marahan at maingat na galaw ang nangyari sa kanyang paligid. Isang makapal at mainit na kasuotan ng lalaki, ang maingat na iniladlad sa kanyang nanginginig na mga balikat. Ang pamilyar na init nito ay sinabayan ng isang banayad at nakapapanatag na amoy ng matapang na kape. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Maya. Ang mabigat na antok ay unti-unting napawi nang maramdaman niya ang kakaibang init na bumabalot sa kanyang nanginginig na balikat. Nang ibaba niya ang kanyang paningin, bumungad sa kanya ang isang makapal na itim na jacket na pamilyar ang pagkakayari. Agad siyang napabangon, pinamulahan ng pisngi dahil sa hiya at maingat na itiniklop ang kasuotan na tila ba isa itong marupok na baso na natatakot siyang mabasag. Isang matangkad na anino ang humadlang sa liwanag ng pasilyo. Nakatayo roon si Gabriel ang seryoso at tahimik na pinuno ng disenyo. Wala siyang dalang anumang panghuhusga sa kanyang mga mata nang ilapag niya ang isang umuusok na tasa ng mainit na tsokolate sa ibabaw ng lumang lamesa ni Maya. Para sa'yo, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, Maya. Pabulong na ngunit madiin niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumot na nagbigay ng panandaliang kanlungan sa hapong kaluluwa ng dalaga. Subalit ang munting kapayapaan ay mabilis na winasak ng matalim na boses ni Senyora Olivia. Ang ginang ay nakatayo sa hamban ng pinto, nakataas ang kilay at may mapanuyang ngiti sa mga labing pintig ng puot. Aba kaya pala hindi matapos-tapos ang trabaho. Araw-araw ka palang naghahanap ng atensyon sa mga boss dito. Ang baba talaga ng lipad mo. Ang mga salitang yon ay parang mga asidong ibinuhos sa pagkatao ni Maya. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit mabilis siyang yumuko. Inilalayo ang paningin upang hindi madamay ang lalaking nagpakita sa kanya ng kabutihan. Sorry po, senyora. Hindi na po mauulit. Nangangatal, ngunit nagpipigil na tugon ng dalaga upang isalba ang reputasyon ng taong tumulong sa kanya. Bago pa man makapagsalita muli, ang ginang upang magbuhos ng panibagong pangiinsulto, humakbang pasulong si Gabriel. Ginamit niya ang kanyang awtoridad sa isang kalmado, ngunit pormal na paraan. Ipinaliwanag niyang kailangan niya ng agarang tulong ni Maya upang ayusin ang mga lumang blueprint sa silid ng arkibo, isang lugar na bihirang sadyain ng mag-inang Olivia at Chloe dahil sa dami ng alikabok nito. Wala nang nagawa ang ginang kundi ang umirap at maglakad palayo habang binibigyan ng huling matalim na tingin ang kawawang utusan. Sa loob ng tahimik na silid ng mga arkibo malayo sa malulupit na mata ng mga nang-aapi, nakahanap si Maya ng pansamantalang kaligtasan. Habang iniaayos niya ang mga nagkalat na papel, isang lumang lapis ang hindi sinasadyang sumabit sa magulo niyang buhok na nakaipit lamang ng mumurahing panali. Nakita ito ni Gabriel. Dahan-dahan itong lumapit sa patlang upang maramdaman ni Maya ang pamilyar na amoy ng matapang na kape
ngunit may malinaw na distansya ng paggalang. Sa pamamagitan ng banayad at maingat na galaw, inalis ni Gabriel ang nakasabit na lapis nang hindi man lang sumasayad ang kanyang mga daliri sa balat ng dalaga. Ang simpleng kilos na yon ay nagpadala ng pamilyar na init sa dibdib ni Maya, isang kiliti ng kilig at pakiramdam ng pagiging ligtas na matagal na niyang ibinaon sa limot mula nang mamatay ang kanyang ina. Habang abala si Maya sa kabilang estante, hindi sinasadyang nasagi ni Gabriel ang isang nakatuping folder na pilit itinago sa ilalim ng mga patapong dokumento. Nang mabuksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga detalyadong guhit na nag-uumapaw sa talento at emosyon. Ito ang parehong mga disenyong itinapon ni Chloe sa basurahan, ngunit matiyagang ininat at nilinis ni Maya. Natigilan si Gabriel. Tinitigan niya ang nakatalikod na figura ng dalaga na may marupok na balikat, ngunit nagtataglay ng isang napakakinang na talento na pilit binabaon sa alikabok ng kasakiman ng iba. Ngunit sa hindi kalayuan, sa isang madilim at malamig na silid ng seguridad, na walang sino mang nagbabantay, may mga matang matamang nakamasid. Ang mga kaganapan sa loob ng arkibo ay malinaw na nakikita sa isang malaking monitor ng CCTV. Isang anino ang nakatayo sa harap ng screen. Unti-unting pinalaki ng estranghero ang imahe hanggang sa makita ng malinaw ang malungkot at inosenteng mukha ni Maya. Isang nanginginig at magaspang na kamay ang dahan-dahang umangat mula sa dilim. Marahang hinahaplos ang malamig na salamin ng monitor na tila ba sinusubukan nitong punasan ang mga luha ng dalaga sa kabilang dulo ng lente. Ang nanginginig na kamay sa kabilang dulo ng lente ay tila isang malabong alaala na napalitan ng nakapapasong tensyon sa loob ng malawak na silid pulungan. Kinabukasan ng buong kumpanya ay napuno ng paghanga. Sa harap ng mahahalagang mamumuhunan, buong pagmamalaking nakatayo si Chloe, suot ang kanyang pinakamahal na damit at pinakamatamis na ngiti. Ipinapakita niya sa malaking tabing ang isang bagong disenyo para sa pinakamalaking proyekto ng taon. Ang mga papuri mula sa mga negosyante ay sunod-sunod na iginawad sa dalaga, nagpapalakas sa kanyang huwad na karangalan. Habang nagpapalitan ng mga matatamis na salita, ang mga opisyal, tahimik, na nakatayo sa isang madilim na sulok. Si Maya, mahigpit na nakahawak sa isang mabigat na tray ng mga baso at pitzel ng mainit na tubig. Nang mapadako ang kanyang paningin, sa maliwanag na tabing tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Ang mga pamilyar na kurba ang mga masalimuot na detalye at ang mismong kaluluwa ng disenyong iyon ang mismong mga pahinang itinapon ni Chloe sa basurahan. Iyon ang mga pangarap na maingat niyang ininat at nilinis gamit ang kanyang mga sugatang daliri. Ang labis na kawalang katarungan ay parang isang matalim na patalim na unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Habang lumalapit siya upang salinan ng inumin ang mga panauhin ng panginginig ng kanyang mga braso, ay hindi na niya makontrol. Nang isalin niya ang mainit na tubig sa isang maliit na tasa, labis ang panginginig ng kanyang mga kamay na dahilan upang umapaw ang kumukulong likido at dumaloy sa mismong balat niya. Subalit ni isang gatla ng sakit ay hindi rumehistro sa kanyang mukha. Mas nananaig ang matinding lamig sa kanyang puso, ang pamamanhid na dulot ng labis na pagkasuklam sa lantarang pagnanakaw sa kanyang pinaghirapan. Nais niyang lumaban, nais niyang ibunyag sa lahat na ang obrang pinupuri nila ay nagmula sa mga kamay ng isang hamak na utusan. Subalit nang iangat niya ang kanyang paningin, sumalubong sa kanya ang nanlilisik at nagbabantang mga mata ni Senyora Olivia. Mula sa kabilang dulo ng mahabang lamesa tahimik na binigkas ng ginanggamit ang mga labi, ang mga salitang nagpaguho sa kanyang katapangan. Gusto mong mamatay sa gutom. Ang alaala ng milyon-milyong utang sa ospital ng kanyang ina ay muling gumapos sa kanyang lalamunan, pinipilit siyang lunukin ang sariling dila at ibaon ang katotohanan.
Sa kabilang dulo ng lamesa isang lalaki ang hindi nakisali sa bulag na pagdiriwang. Si Gabriel ay tahimik na nakatitig sa disenyong nakapaskil. Bilang isang batikang arkitekto, kilala niya ang mababaw at mapagpanggap na estilo ni Chloe. Alam niyang walang kakayahan ang dalaga na lumikha ng ganitong klaseng obra maestra na puno ng emosyon at lalim. Mabilis na naglakbay ang isip ng binata sa mga nakatuping papel na natagpuan niya sa loob ng arkibo. Nang sulyapan niya si Maya, nakita niya ang namumulang balat nito dahil sa umapaw na mainit na tubig at ang mga matang nagpipigil ng masaganang luha ng pagkatalo. Kumuyom ang panga ni Gabriel, isang matinding galit ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib para sa babaeng tahimik na ninanakawan ng dangal ngunit pinipiling manahimik. Samantala, walang sino man ang nakapansin sa isang matandang lalaking nakasuot ng formal na kasuotan na nakaupo malapit sa pintuan. Siya ang pinagkakatiwalaang personal na kalihim ni Don Fernando, tahimik na nagsusulat at maingat, na inililista ang bawat kaganapan, bawat mapanlilang ng ngiti, at bawat kasinungalingang namumutawi sa silid. Nang matapos ang pulong at magsiuwian ang mga panauhin, naiwan si Maya upang linisin ang mga nagkalat na kalat sa pag-asang mapapawi ng pisikal na pagod ang pighati sa kanyang isipan. Bago pa man siya makalabas ng pasilyo, hinarang siya ng matayog na figura ni Chloe. Walang ano-ano dumukot ang dalaga ng ilang gusot at mababang halaga ng pera mula sa kanyang mamahaling bag. Walang awang inihagis ni Chloe ang mga barya at maliliit na perang papel sa mismong mukha ni Maya. Bayad sa basurang drawing mo, magpasalamat ka, ginawa kong ginto. Ang malamig na tinig ni Chloe ay nag-iwan ng nakasusulasok na lason sa hangin habang mapagmataas itong naglakad palayo. Naiwan ang tunay na nagmamay-ari ng pangarap na nakatayo sa gitna ng pasilyo na kayuko habang ang mga nilamukot na salapi ay unti-unting nagkalat sa malamig at walang pusong sahig. Nanatiling nakatayo si Maya, nakatitig sa mga nagkalat na salapi sa malamig na sahig. Wala siyang balak pulutin ang pambabastos na yon. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na lalong nagpagalit sa papalapit na si Senyora Olivia. Bago pa man makahinga ng malalim ang dalaga, isang mabilis at mabigat na palad ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng pananakit ay nag-iwan ng nagbabagang hapdi sa kanyang balat sapat upang mapalingon siya at muntikang matumba. Ang yabang mo na nanggigigil na turan ng ginang habang ang mga mata nito ay nagliliyab sa puot at mapanlilang na awtoridad. Ginagawa ko ito para matuto ka. Wala kang pinag-aralan kung hindi dahil sa awa ko, nasa kalsada ka na namamalimos. Matuto kang lumingon. Sa pinanggalingan mong burak, unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Maya. Ang matinding lason ng kasinungalingan at pagbabaluktot ng katotohanan ay pilit isinusubo sa kanyang pagkatao. Nilunok niya ang bawat butil ng luha na nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa kabila ng pagdurog sa kanyang dangal, pinili niyang lumuhod upang isalba ang mas malaking layunin na bumubuhay sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga daliring, may natutuyo pang dugo. Isa-isa niyang pinulot ang mga lukot na papel at barya. Opo, senyora. Salamat po sa awa niyo, Garalgal, ngunit pilit na pinapatatag niyang sagot. Ang bawat pagyuko niya ay tila pagtusok ng libo-libong karayom sa puso ng sinumang makakakita sa kanyang kalbaryo. Bago pa man makuha ni Maya ang huling salapi, isang makintab at malinis na sapatos ng lalaki ang tumapak doon, pumipigil sa tuluyang pagdausdos ng kanyang dignidad. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng dalaga at nakita niya ang matipunong binti ni Gabriel. Walang pag-aalinlangan inabot ng binata ang nanginginig na braso ni Maya at marahan ngunit mahigpit siyang itinayo. Hinarap ni Gabriel ang nag-uusok na si Senyora Olivia nang may malamig at hindi natitinag na paninindigan. Kailangan ko po siya sa departamento ko ngayon din, Senyora. May apurahang proyekto na kailangang tapusin, kalmadong pagdadahilan ng arkitekto.
Hindi na naghintay ng pahintulot bago tuluyang igiya si Maya palayo sa madilim na pasilyong yon na puno ng pang-aapi. Nang makarating sila sa isang bakanting pasilyo kung saan hindi umaabot ang mga mapanghusgang mata, binitawan ni Gabriel ang braso ng dalaga. Dumukot siya ng isang malinis at basang pamunas mula sa kanyang bulsa at tahimik na iniabot ito kay Maya. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya tumitig upang awain ang dalaga. Sa halip tumalikod siya at humarap sa salamin ng bintana, binibigyan si Maya ng tahimik at ligtas na espasyo upang ilabas ang kanina pa nitong pinipigilang hikbi. Habang nakatalikod ang binata, tuluyang bumagsak ang mga luha ni Maya, pinupunasan ang kanyang namamagang pisngi, habang tahimik na nagpapasalamat sa simpleng paggalang na yon na mas nagbigay ng init sa kanyang dibdib kaysa sa anumang mabubulaklak na salita ng pag-alo. Sa kabilang banda na iwang mag-isa si Senyora Olivia sa pasilyo nang biglang makatanggap ito ng isang lihim na tawag. Nang marinig niya ang mensahe mula sa kabilang linya, tila umurong lahat ng dugo sa kanyang katawan at nawala ang kanyang mapagmataas na tindig. Ano, uuwi na siya? Halos pabulong, ngunit puno ng takot niyang tanong ang kanyang mga mata ay nanlaki habang mahigpit na nakakuyom ang kamay sa kanyang telepono. Halatang ginagapang ng isang matinding kaba mula sa nakaraan na akala niya ay matagal na niyang natakasan. Kinagabihan na pilitan si Maya na pumasok sa opisina ng ginang upang tapusin ang kanyang mga nakaatang na gawain sa paglilinis. Wala nang tao sa paligid at tanging ang malamig na liwanag ng buwan ang tumatanglaw sa silid. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa ilalim ng mabigat na kahadiyero, may napansin siyang isang nakausling bagay na pilit itinago sa pinakasulok ng sahig. Hinila niya ito ng buong pag-iingat at bumungad sa kanya ang isang makapal na folder. Pagbukas niya ng unang pahina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at nanlamig ang kanyang buong katawan. Nakasulat sa malalaking letra ang mga dokumentong naglalaman ng lihim na paglilipat ng mga ari-arian at ang napipintong pagdeklara ng pagkalugi ng buong kumpanya. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang tinititigan ang mga papel na yon na nasa loob ng pabalat na kasing pula ng dugo, isang malinaw na katibayan ng pagkakanulo na handang sumira sa huling pamana ng kanyang ama. Ang mapulang pabalat ng folder ay tila nagliliyab na baga sa nanginginig na mga palad ni Maya. Habang pilit niyang inaaninaw ang mga pahina sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, unti-unting luminaw ang isang karumal-dumal na katotohanan. Ang mga numero at peking pirma ay nagpapatunay ng isang malawakang pagnanakaw na matagal nang nangyayari sa ilalim ng kanilang mga ilong. Nililimas ni Senyora Olivia ang kaban ng kumpanya upang ilipat sa mga lihim na account sa ibang bansa na nakapangalan sa isang estrangherong lalaki, isang pagtataksil na higit pa sa salapi. Ang malaking imperyong itinayo ng kanyang ama mula sa pawis at dugo ay nakatakda ng gumuho at maging isang walang kwentang abo sa loob ng ilang linggo. Isang malamig na ngiti ang panandaliang sumilay sa kanyang mga labi, puno ng pait at panuno. Hindi ba't ito ang perpektong parusa para sa lalaking nagtapon sa kanila ng kanyang ina? Kung hahayaan niya ang sakim na mag-ina na tapusin ang masama nilang plano, tuluyan ng mawawalan ng kapangyarihan at yaman si Don Fernando. Mararamdaman na ng kanyang ama ang matinding sakit ng pagkawala at pagbagsak na mismong ipinalasap nito sa kanila nang iwanan silang naghihikahos sa isang maliit na barong-barong. Bahagyang ibinaba ni Maya ang folder, naninikip ang kanyang dibdib sa bigat ng napipintong desisyon. Handa na siyang talikuran ang lahat, hayaang lamunin ng dilim ang kasaysayan ng pamilyang ito at tuluyan ng maglakad palayo, dala ang pambayad sa utang na loob na sumasakal sa kanyang kalayaan. Ngunit sa gitna ng namumuong paghihiganti sa kanyang isipan, isang mahinang ihip ng hangin ang nagpadampi ng kanyang lumang panyo
sa kanyang pisngi. Ang magaspang na burda ng pangalan ng kanyang ina ay tila isang mainit na yakap na pumigil sa kanyang nagwawalang damdamin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang gunita ang huling hininga ng babaeng pinakamamahal niya. Naririnig niya ang mahina, ngunit puno ng pag-ibig na habilin na nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang kaluluwa. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, anak. Maging mabuti ka. Dahan-dahang dumilat si Maya, ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at kupas na litrato ng kanyang ina. Marahang hinaplos ng kanyang hinlalaki ang nakangiting mukha nito, habang ang matinding pait sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang matatag at nag-aalab na determinasyon. Hindi niya ililigtas ang kumpanya para sa amang nag-abandona sa kanya. Ililigtas niya ito dahil ito ang tama, dahil hindi niya hahayaang magwagi ang kasakiman at kasamaan sa mundong ito na minsan ng pinuno ng pagmamahal ng kanyang ina. Habang maingat niyang ibinabalik ang mga mapanganib na pahina, sa loob ng folder isang nakakabagabag na katanungan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang kahadeyero kung saan nakatago ang mapulang folder ay may komplikadong kandado at malalim na nakabaon sa pinakasulok ng sahig. Paano ito naging bukas at tila sadyang inihanda para madali niyang matuklasan? Wala siyang ginamit na susi code o anumang lakas upang mabuksan ito kanina. Napalunok siya habang inililibot ang tingin sa madilim na opisina. May isang tao na lubos na nakakaalam ng bawat kilos sa kumpanyang ito, isang taong posibleng nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao at tahimik na nagmamanipula ng mga pangyayari mula sa anino upang itulak siya sa pagtuklas ng katotohanan ito. Bago pa man makabuo ng sagot ang kanyang gulong-gulong isipan, isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok mula sa biglaang pagkabukas ng malaking pinto ng opisina. Ang mabibigat na yabag ng matutulis na sapatos ay mabilis na bumasag sa katahimikan ng gabi. Bawat hakbang ay tila pagbilang ng oras patungo sa isang tiyak na kapahamakan. Sinong nandyan? Ang matalim at mapag-akusang tinig ni Senyora Olivia ay parang itak na humiwa sa malamig na hangin puno ng galit at paghihinala. Napatigas si Maya sa kanyang kinatatayuan habang mahigpit na yakap-yakap sa kanyang dibdib ang mapulang folder. Ang liwanag mula sa mahabang pasilyo ay unti-unti nang bumabalot sa kanyang nag-iisang anino at sa maliit na espasyong iyon ay tila wala na siyang anumang lugar na mapagtataguan mula sa bagsik ng ginang. Mabilis na kumilos si Maya bago pa man tuluyang bumukas ang pinto ng opisina. Sa ilalim ng malawak na lamesa na gawa sa mabigat na kahoy, pilit niyang pinaliit ang kanyang katawan habang yakap-yakap ang mapulang folder. Ang bawat mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Senyora Olivia ay tila lason na unti-unting humahalo sa malamig na hangin ng opisina, isang hudyat ng papalapit na panganib. Naririnig niya ang matigas at ritmikong pagtama ng matutulis na takong ng ginang sa sahig. Bawat hakbang ay tila paglapit ng isang mandaragit sa kanyang biktima. Napatigil ang mga yabag sa mismong harap ng lamesa. Nakita ni Maya ang dulo ng sapatos ni Olivia na kasing talim ng pagkatao nito. Linisin mo ng maayos yan, tanga. Ang malupit na boses ng ginang ay umalingaw-ngaw sa silid, habang walang ano-ano ay malakas nitong sinipa ang ilalim ng lamesa upang i-check kung may mga dumi pa bang natira. Ang matulis na dulo ng sapatos ay tumama ng husto sa tagiliran ni Maya, nagdudulot ng isang matalim at nakapapasong sakit na gumapang sa kanyang buong katawan. Napapikit ang dalaga at madiing kinagat ang kanyang mga labi upang pigilan ang anumang tunog na nais kumawala sa kanyang lalamunan.
Nanatili siyang estatwa sa dilim hinihintay ang paglisan ng bagyo hanggang sa marinig niya ang pag-ugong ng pagsara ng pinto na nagpabatid na mag-isa na siyang muli. Dahan-dahang gumapang palabas si Maya, hawak ang kanyang tagiliran na tiyak na mag-iiwan ng isang madilim na pasa. Sa halip na panghinaan ng loob ang sakit na nararamdaman niya, ay tila naging gasolina na lalong nagpaalab sa kanyang determinasyon. Ginamit niya ang kanyang pagiging isang hamak na utusan, ang pagiging isang aninong walang sino mang pumapansin upang simulan ang kanyang lihim na misyon. Sa bawat gabi na siya ay naglilinis, maingat niyang kinikwenta ang bawat galaw ng mga gwardiya at ang pag-ikot ng mga lente ng kamera. Gamit ang kanyang lumang telepono, mabilis at tahimik niyang kinukuhanan ng larawan ang bawat pahina ng mga maanumalyang dokumento na kanyang natatagpuan sa mga basura at nakalimutang drawer ng mga opisyal. Isang gabi, habang abala siya sa pagkuha ng larawan ng isang listahan ng mga pekeng supplier, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Halos tumalon ang kanyang puso sa kaba, ngunit bago pa man siya makasigaw, isang malaki at magaspang na palad ang marahang tumakip sa kanyang bibig, habang ang kabilang kamay naman ay humarang sa paningin ng security camera sa itaas. Si Gabriel iyon, ang kanyang seryosong mga mata ay nakatitig ng malalim kay Maya, hindi upang parusahan, kundi upang protektahan. Wala siyang itinanong, ngunit ang paraan ng pagtayo niya sa harap ng lente upang bigyan ng pagkakataon si Maya na tapusin ang ginagawa ay sapat na upang malaman ng dalaga na meron siyang kakampi sa gitna ng digmaan. You have to be more careful, Maya. Maraming mata dito na hindi natutulog bulong ng binata na may kasamang babala at pag-aalala. Sa huling gabi, bago ang malaking kaganapan, naglakas loob si Maya na gumamit ng photocopier sa dulong bahagi ng opisina upang iprint ang huling ebidensya na magsisilbing alas niya. Ang asul na liwanag mula sa makina ay paulit-ulit na humahaplos sa kanyang muka habang ang mga puting papel ay isa-isang lumalabas ng may banayad na init. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang makina ay biglang huminto. Isang babala ng pagkakaipit ng papel ang lumitaw sa maliit na screen habang ang isang piraso ng dokumento ay naiwang nakasilip sa gitna ng mga roller. Kasabay nito ang mahinang tunog ng pagbukas ng elevator ay umabot sa kanyang pandinig, sinundan ng mabilis na pagtunog ng giling ng matitigas na sapatos ng sekretarya ni Chloe na papalapit na sa kanyang kinaroroonan. Ang liwanag ng pasilyo ay unti-unti nang sumisilip sa bukana ng silid, habang si Maya ay desperadong pilit na hinihila ang papel na ayaw lumabas. Mabilis na naisara ni Maya ang takip ng makina at itinago ang naipit na dokumento sa loob ng kanyang kupasing uniforme bago pa man tuluyang makapasok ang sekretarya ni Chloe. Ang bawat segundo ay tila isang mabagal na paghila sa kanyang hininga habang pilit niyang pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay. Sa pagpasok ng sekretarya, nakita nito si Maya na kunwari ay masipag na nagpupunas ng alikabok sa gilid ng pasilyo. Bagaman may bahid ng pagdududa sa matatalim na mata ng tauhan ni Chloe, hindi na ito nag-atubiling magsalita at nagpatuloy na lamang sa kanyang paglalakad. Iniiwan si Maya na may malakas at mabilis na pagtibok ng puso. Ang sumunod na umaga ay nabulabog ng isang matinis na sigaw na nagmula sa opisina ni Chloe, isang tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng buong palapag. Nawawala ang kanyang mamahaling brilyanteng hikaw, isang alahas na ayon sa kanya ay nagkakahalaga ng higit pa sa buhay ng sinumang hamak na empleyado roon. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na itinuro ng dalaga ang kanyang daliri sa kinaroroonan ni Maya na noon ay tahimik na nagwawali sa sulok. Walang ano-ano, pinalibutan si Maya ng mapanghusgang mga mata ng kanyang mga katrabaho. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nagdadala ng laso ng pagdududa. Huwag kang aarte,
na parang inosente. Alam kong ikaw ang kumuha dahil ikaw lang ang labas-masok dito. Ang boses ni Chloe ay puno ng puot at lantarang pagkamuhi habang sa pilitan nitong hinila si Maya patungo sa gitna ng opisina. Sa harap ng lahat, pilit na pinaluhod ng dalaga ang kanyang kapatid sa labas, sa gitna ng malamig na marmol na sahig. Hindi pa sapat ang kahihiyang yon. Kinuha ni Chloe ang malaking basurahan na puno ng mga tirang pagkain, gamit na papel, at malalamig na latak ng kape, at walang awang ibinuhos ang lahat ng dumi sa ulo ni Maya. Ang malagkit na likido ay dahan-dahang gumapang mula sa buhok ng dalaga patungo sa kanyang leeg, habang ang mga piraso ng basura ay kumapit sa kanyang uniforme. Nanatiling nakayuko si Maya, ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig habang nararamdaman niya ang matinding lamig ng kape at ang malansang amoy ng basura na bumabalot sa kanya. Ang bawat tawanan at mapangalipustang salita mula sa mga nakapaligid ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itayo ang kanyang sarili at sabihin ang katotohanan, ngunit muli niyang naalala ang mga lihim na dokumentong kanyang natagpuan. Kung lalaban siya ngayon at mapapaalis, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kanyang sakripisyo upang protektahan ang huling alaala ng kanyang ama. Kinukuyom niya ang panyo ng kanyang ina. Sa loob ng kanyang bulsa, ang bawat haplos sa tela ay nagbibigay sa kanya ng lakas na lunukin ang bao ng kahihiyang ito. Sa gitna ng malupit na tagpong yun, biglang bumukas ang malaking pinto ng Departamento ng Disenyo at lumitaw ang matayog na figura ni Gabriel. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapayapaan, ay naging madilim at tila nagbabaga sa galit nang makita ang kalagayan ni Maya. Hindi siya nag-atubili. Mabilis siyang lumapit at sa isang iglap ay hinawi ang malaking basurahan na hawak pa rin ni Chloe. Hinubad ni Gabriel ang kanyang mamahaling itim na coat at sa harap ng lahat ng nagulat na empleyado, maingat at puno ng paggalang na ibinalot niya ito sa nanlalamig at maruming katawan ni Maya. Ang init ng kasuotan ng lalaki at ang pamilyar na amoy ng matapang na kape ay agad na bumalot sa dalaga, tila isang proteksyon laban sa kalupitan ng mundo. Ang bayad na tingin ni Gabriel kay Chloe ay nagpatahimik sa buong silid, isang babala na hindi na kailangan ng salita upang maintindihan. Nang subukan ni Maya na tumayo at tanggalin ang coat upang hindi ito madumihan, mabilis na hinawakan ni Gabriel ang kanyang balikat, sapat lamang upang maramdaman niya ang katatagan ng suporta nito. Hayaan mo na kailangan kong manatili dito, pabulong na pakiusap ni Maya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Sa gitna ng malagkit na dumi at amoy ng basura, isang kakaibang spark ng kilig at pag-asa ang sumilay sa puso ng dalaga nang maramdaman niya ang mahigpit na paghawak ng binata sa kanyang kamay, isang pangako na sa kabila ng lahat ng pait, may isang taong nakahandang tumayo sa tabi niya sa gitna ng giyera. Senyora Olivia, nakakarating lang at nakasaksi sa pangyayari, ay nagbitiw ng isang hatol na nagpalamig sa buong paligid. Dahil sa insidenteng ito, suspendido ka sa trabaho simula bukas, Maya. At kapag hindi mo ibinalik ang hikaw ni Chloe sa loob ng 24 na oras, asahan mong sa kulungan ka na magpapaliwanag. Ang boses ng ginang ay puno ng mapait na tagumpay. Iniiwan si Maya na may isang mabigat na tanong sa kanyang isipan, kung paano niya maitatapos ang kanyang misyon kung ang bawat pintuan ay tila isinasara na sa kanyang mukha. Ang gabi ay balot ng isang malalim at malamig na katahimikan habang ang liwanag ng buwan ay pilit na sumisilip sa malalaking bintana ng matayog na gusali. Sa kabila ng kanyang suspensyon, narito si Maya, isang aninong lulan ng matinding kaba at determinasyon. Gamit ang isang lumang susi na itinago niya mula sa mga gamit ng kanyang ina, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng opisina ng Pangulo, ang silid ng kanyang ama na si Don Fernando. Ang hangin sa loob ay amoy lumang papel at alikabok, isang patunay
na matagal na itong hindi nabubuksan simula nang lumisan ang may-ari upang magpagaling sa malayo. Bawat hakbang ni Maya sa makapal na karpet ay tila pagtapak sa mga pahina ng isang kasaysayang pilit niyang tinalikuran. Habang maingat niyang hinahanap ang huling piraso ng ebidensya sa ibabaw ng malawak na lamesa, hindi sinasadyang nasagi ng kanyang siko ang isang nakadisplay na kwadro. Ang pagbagsak nito sa lamesa ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila bumasag sa kanyang puso. Nang iangat niya ang kwadro, bumungad sa kanya ang isang kupas na larawan ng isang magandang babae na may karga-kargang isang sanggol. Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Ang babaeng yon ay ang kanyang ina at ang sanggol na may masayang ngiti ay walang iba kundi siya. Dahan-dahan niyang binaliktad ang larawan at doon ay nakita ang isang sulat kamay na tila ginawa sa gitna ng matinding panginginig. "Patawarin mo ako, mga mahal ko." Ang mga salitang iyon ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Binubuwag ang pader ng puot na matagal na niyang itinayo laban sa lalaking ito. Hindi pa natatapos ang kanyang pagkagulantang nang mapansin niya ang isang bahagyang nakabukas na drawer sa ilalim ng lamesa. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na puno ng mga lumang laruan, isang manikang gawa sa tela, at isang maliit na sapatos na pananggol sa lamig. Sa tabi ng mga ito ay isang makapal na tumpok ng mga liham na hindi pa nabubuksan lahat ay nakapangalan sa kanya. Kinuha ni Maya ang isa sa mga sulat at binasa ang nilalaman nito sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang cellphone. Ang bawat pangungusap ay naglalayong humingi ng tawad, nagpapaliwanag ng mga banta sa kanilang buhay na nagtulak sa ama na ilayo sila at ang pangako na bawat sentimong kinikita nito ay para sa kinabukasan ni Maya. Ang bawat patak ng tinta sa papel ay tila mga luha ng isang amang nagdadalamhati sa pangungulila. Ang matinding galit na nagpatigas sa puso ni Maya sa loob ng 25 taon ay unt-unting natunaw pinalitan ng isang masakit at nakapapasong pighati. Napaupo siya sa sahig ng madilim na opisina, niyakap ang mga sulat at larawan sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig ng walang tigil. Ang kanyang mga hikbi ay walang boses, isang tahimik na pagtangis ng isang batang muling nahanap ang kanyang ama sa gitna ng pagkawasak. Ang bawat alaala ng paghihirap nila ng kanyang ina ay tila nakahanap ng kasagutan, hindi sapat upang burahin ang sakit, ngunit sapat upang bigyan siya ng dahilan na lumaban. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang biglaan at matalim na tunog ng telepono ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang paulit-ulit na pag-ilaw ng screen ng teleponong nasa ibabaw ng lamesa ng Pangulo ay tila isang babala mula sa kabilang mundo. Sa gitna ng gabi sa isang silid na dapat ay walang tao ang pagtunog na yon, ay tila isang tinig na naghahanap ng kasagutan. Napatigil si Maya sa kanyang pagtangis, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa teleponong patuloy na naglalabas ng liwanag. Sino ang tatawag sa lalaking matagal nang nawawala sa oras na katulad nito? Dahan-dahang iniangat ni Maya ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa telepono. Ang bawat pulgada ng distansya ay tila isang milya ng pag-aalinlangan. Sa sandaling mahawakan niya ang handset, naramdaman niya ang malamig na sensasyon ng plastik sa kanyang balat, isang tulay patungo sa isang katotohanang baka hindi pa siya handang harapin. Nang itapat niya ito sa kanyang tenga, ang tanging narinig niya ay ang mabigat at nahihirapang paghinga sa kabilang linya, isang tunog na tila nagmumula sa isang taong nasa bingit ng huling hininga. Ang mabigat at nahihirapang paghinga sa kabilang linya ay tila isang malamig na haplos na nagpapatayo ng mga balahibo ni Maya. Sa gitna ng katahimikan ng madilim na opisina, ang bawat singhap mula sa kabilang panig ng telepono ay nagdadala ng isang pamilyar, ngunit nakapanghihinayang na himig.
Maya, huwag kang matakot. Ang tinig na yon ay hindi nagmula sa kanyang ama, kundi sa isang lalaking may edad na at puno ng pormalidad. Siya ang punong abogado ng pamilya, ang nag-iisang taong nakakaalam ng lahat ng lihim na itinatago sa loob ng mga pader na ito. Ipinaliwanag ng abogado sa mabilis, ngunit mahinahong paraan ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi kailanman nawala ang paningin ni Don Fernando sa kanyang anak. Sa bawat hirap na dinaanan nila ng kanyang ina, sa bawat gabing sila ay nagugutom, may mga matang laging nakabantay mula sa malayo. Ang bawat tulong na dumating, ang bawat pagkakataong sila ay nailigtas sa kapahamakan ay utos ng isang amang piniling maging anino upang matiyak ang kanilang kaligtasan mula sa mga taong nagnanais na ubusin ang kanilang lahi. Kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan ng kanyang ama sa isang lihim na pasilidad ng medikal, at ang tanging dahilan kung bakit hinayaan siyang makapasok sa kumpanya bilang isang hamak na utusan ay upang matutunan niya ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanya nang hindi siya napapansin. Ibinigay ng abogado ang mga huling instruksyon. Sa likod ng isang malaking painting ng tanawin sa kabundukan, matatagpuan ang tunay na kahadiyero. Doon nakatago ang mga dokumentong magpapatunay na si Maya ang nag-iisang may-ari ng higit sa kalahati ng mga co-fund ng korporasyon. Sa pagbitaw ng abogado ng huling salita, naramdaman ni Maya ang bigat ng isang korona na hindi niya kailanman ninais isuot, ngunit kailangan niyang tanggapin upang itama ang lahat ng kamalian. May ingat niyang nilapitan ng pader, inurong ang mabigat na kwadro, at bumungad sa kanya ang malamig na asero ng pintuan ng vault. Matapos ilagay ang serye ng mga numero na ibinigay sa kanya, ang mabigat na mekanismo ay dahan-dahang gumalaw, nagbubukas ng isang mundot ng kapangyarihan na dati ay pangarap lamang. Nang mahawakan niya ang mga dokumentong selyado ng ginto, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang pagbabago sa kanyang kalooban. Ang takot at pag-alinlangan na dati ay laging nakabakas sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matalas at hindi matitinag na paninindigan. Lumapit siya sa malaking salamin na nakadikit sa pader at tiningnan ang sariling refleksyon. Tinanggal niya ang kanyang kupas na pampuyod, hinayaang bumagsak ang kanyang mahabang buhok sa kanyang mga balikat. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang hamak na utusan na laging nakayuko ay tuluyan ng pumanaw, at ang tunay na tagapagmana ng imperyo ay muling isinilang sa gitna ng kadiliman. Gayunpaman, pinili ni Maya na manahimik muna. Hindi pa ito ang tamang panahon upang ilantad ang kanyang alas. Maingat niyang ibinalik ang lahat sa ayos, itinago ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang suot at dahan-dahang lumabas ng silid. Habang tinatahak niya ang madilim at tahimik na pasilyo, patungo sa labasan, isang matangkad na figura ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay tumama sa mukha ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghahanap at hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi gumalaw si Gabriel, sa halip ay nanatili siyang nakatayo ng tuwid habang ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng hindi binibigkas na mga katanungan. Maya, I saw you. Hindi lang ikaw ang nag-iisang marunong magtago sa dilim. Ang boses ng binata ay mababa at puno ng seryosong tono. Humakbang siya ng dahan-dahan palapit sa dalaga, sapat na upang maramdaman ni Maya ang init ng katawan nito at ang pamilyar na amoy ng kape na tila nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa gitna ng kanyang kaba. Inangat ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang isang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Maya. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa balat ng dalaga ay nag-iwan ng isang bakas ng kuryente na nagpadala ng panginginig sa buong katawan nito. Sabihin mo sa akin ang totoo.
I know you're not just a simple worker here. Sino ka ba talaga, Maya? Ang tanong na yon ay umaling-awngaw sa tahimik na pasilyo, iniiwan ang dalaga sa isang mahirap na sitwasyon kung saan ang kanyang puso at ang kanyang misyon ay nagsimula ng magbanggaan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nanatiling nakatitig si Maya sa mga mata ni Gabriel. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapabagal sa tibok ng kanyang puso. Ramdam niya ang init ng kamay ng binata. Sa kanyang balikat isang haplos na nagbibigay ng lakas, ngunit nagdadala rin ng takot na baka tuluyan ng mabuwag ang kanyang pagpapanggap. Gabriel, please. Just trust me for now. May kailangan lang akong bawiin para sa pamilya ko, para sa dangal ng nanay ko na tinapakan nila. Ang boses ni Maya ay bahagyang nangatalpuno ng pagsusumamo at lihim na hinagpis. Tumitig ng malalim si Gabriel, tila binabasa ang bawat sugat sa kaluluwa ng dalaga, bago dahan-dahang tumango at binitawan ang kanyang pagkakahawak. Hindi man niya lubos na nauunawaan ang lahat, pinili niyang maging katuwang sa dilim kaysa maging hadlang sa liwanag na pilit hinahanap ni Maya. Kinabukasan ng buong kumpanya ay nababalot ng isang kakaibang tensyon habang inihahanda ang engrandeng seremonya para sa anibersaryo ng korporasyon. Sa loob ng marangyang opisina ni Senyora Olivia, ang ginang at si Chloe ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga plano na kasing pait ng lason. Sa kanilang mga kamay ay ang mga dokumentong magpapabagsak sa kumpanya, isang mapanirang balak na gagamit kay Maya bilang pain. Ipapahayag nila ang pagkalugi ng kumpanya sa gitna ng selebrasyon at isisisi ang lahat ng nawawalang pondo sa hamak na utusan na si Maya gamit ang mga pekeng pirma na matagal na nilang inihanda. Ang kanilang mga tawa ay tila mga tinik na humihiwa sa hangin, walang bakas ng awa para sa diamanteng pilit nilang ibinabaon sa putikan. Sa gitna ng abalang seremonya, inutusan ni Olivia si Maya na dumiperensya sa mga gawain ng isang karaniwang dianitor. Pinaglilinis siya ng malawak na selyo ng bulwagan, isang paraan upang lalo siyang ipahiya sa harap ng mga darating na panauhin. Habang nakaluhod si Maya at kinukuskos ang malamig na sahig, dumating si Chloe na may dalang baso ng mamahaling pulang alak. Ang mapang-uyam na ngiti sa mga labi ng dalaga ay nagbabalala ng isang bagong bagyo. Oops! My hand slipped, wika ni Chloe sa isang tinig na puno ng huwad na pagkagulat. Ang pulang likido ay dahan-dahang ibinuhos sa nag-iisang simpleng damit na nakatabi sa gilid, ang damit na balak. Sanang isuot ni Maya upang kahit paano ay magmukhang kagalang-galang sa gabi ng pagdiriwang. Ang alak ay mabilis na kumalat sa puting tela, tila isang malaking mantsa ng dugo na sumisimbolo sa paulit-ulit na pagyurak sa kanyang pagkatao. Nanatiling tahimik si Maya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nasirang damit habang ang matinding pait ay muling gumagapang sa kanyang lalamunan. Subalit bago pa man siya tuluyang madaig ng lungkot, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang tabi. Si Gabriel ay naroon na naman, may dalang isang malinis na panyo at isang tingin na puno ng hindi matitinag na suporta. Hindi ang damit ang nagpapaganda sa tao, Maya. Ang lakas mo ang nagpapakinang sayo, pabulong, na sabi ng binata habang marahan niyang pinupunasan ng mantsa sa kamay ng dalaga. Sa simpleng haplos na yon, tila ba ang lahat ng pagod at sakit ni Maya ay pansamantalang naglaho, pinalitan ng isang init na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Habang nagpapatuloy ang lahat sa pag-aayos, ang isang maliit na computer sa sulok ng madilim na silid ng arkibo ay tahimik na gumagana. Ang asul na liwanag mula sa monitor ay nagpapakita ng isang bar na dahan-dahang napupuno, isang tantentren na nagpapahiwatig ng pag-upload ng lahat ng ebidensyang nakalap ni Maya patungo sa isang ligtas na server. Ang bawat porsyento na nadadagdag ay tila pagbilang ng oras patungo sa pagbagsak ng mga mapangapi.
Sa gitna ng kislap ng mga hiyas at bango ng mga mamahaling pabango sa labas, ang tahimik na digmaang ito ay nasa huling yugto na. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang kalmado bago ang pagputok ng isang napakalakas na unos. Ang gabi ng anibersaryo ay nagsimula sa gitna ng nakasisilaw na liwanag ng mga kristal na bumbilya na nakabitin sa mataas na kisame ng bulwagan. Ang bawat sulok ng marangyang silid ay tila nababalot ng ginto habang ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at alak ay humahalo sa hangin. Nagtitipon ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa lipunan. Ang kanilang mga tawa at bulong ay tila isang masiglang himig na nagpupuri sa tagumpay ng kumpanya. Sa harap ng entablado nakatayo sina Senyora Olivia at Chloe, suot ang kanilang mga gown na gawa sa pinakamahal na tela na kumikinang sa bawat pagtama ng ilaw. Sila ang sentro ng atensyon, ang mga itinuturing na bayani na nagpapatakbo ng imperyo habang ang tunay na may-ari ay lupaypay sa karamdaman. Ang kanilang mga ngiti ay tila perpektong maskara, itinatago ang bawat bahid ng kasakiman at panlilinlang na nasa loob ng kanilang mga puso. Sa gitna ng lahat ng karangyaang ito, may isang aninong nananatili sa kadiliman. Si Maya ay nakatayo sa pinakasulok ng bulwagan, malayo sa mga matang mapanghusga. Ang kanyang lumang uniforme ng isang janitor ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng makukulay at maharlikang kasuotan ng mga panauhin. Ramdam niya ang lamig ng aircon na tumatagos sa kanyang manipis na damit, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa kanyang mga kamay na mahigpit na nakakuyom sa isang maliit na kagamitang naglalaman ng lahat ng katotohanan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag patungo sa isang digmaan na siya lamang ang nakakaalam. Tinitigan niya ang malawak na silid, iniisip kung ilan sa mga taong ito ang maniniwala sa isang hamak na utusan laban sa mga makapangyarihang reyna ng korporasyon. Isang marahang pagpukaw sa kanyang pansin ang nagpalingon sa kanya. Si Gabriel ay lumapit ng walang anumang ingay. Ang kanyang formal na kasuotan ay hindi nakapagtago sa seryoso at malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Walang salitang binigkas ang binata, ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo sa tabi ni Maya ay tila isang pader na handang sumalo sa anumang unos na darating. Dahan-dahan niyang inabot sa dalaga ang isang maliit na telepono na nakakonekta na sa isang ligtas na linya. Handa na ang lahat, pabulong na sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang hangin na nagdadala ng katiyakan sa gitna ng gulo. Tumango si Maya, ramdam ang kakaibang init sa kanyang dibdib dahil sa hindi matitinag na suporta ng lalaking nag-iisang nakakita sa kanyang tunay na halaga. Bago pa man siya humakbang patungo sa liwanag, kinuha ni Maya mula sa kanyang bulsa ang lumang panyo ng kanyang ina. Marahan niya itong inilapit sa kanyang mga labi at hinagkan, tila ba humihingi ng huling lakas mula sa kaluluwa ng babaeng nagturo sa kanya ng kahalagahan ng dangal at katotohanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa loob ng ilang segundo, tanging ang alaala ng banayad na tinig ng kanyang ina ang nanatili sa kanyang isipan. Pinapawi ang bawat bahid ng takot at pag-aalinlangan. Nang muling magmulat ng mga mata si Maya, wala nang bakas ng kahinaan sa kanyang tingin. Ang bawat hapdi ng mga sampal at bawat bigat ng mga basurang ibinuhos sa kanya ay naging sandata na nagpapatibay sa kanyang bawat hakbang. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, ang isang malaking upuan sa gitna ng hanay ng mga panauhing pandangal ay nanatiling bakante. Ang upuang nakalaan para sa pangulo ng kumpanya ay tila isang tahimik na paalala ng kawalan ng isang ama. Ang bawat panauhin ay nagtatanong kung nasaan na si Don Fernando. Ngunit si Olivia ay mabilis na nagbibigay ng mga sagot na puno ng kasinungalingan, sinasabing ang asawa ay nagpapahinga lamang dahil sa labis na pagkapagod. Hindi nila alam na sa mga sandaling iyon
Ang huling hininga ng kumpanya ay nakasalalay sa kamay ng babaeng tinatrato nilang parang basura. Dahan-dahan nang umakyat si Senyora Olivia sa entablado, hawak ang gintong mikropono na tila ba isa itong setro ng kapangyarihan. Ang buong bulwagan ay unat-unting tumahimik habang ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa kanya. Ang mapagmataas ng ngiti ng ginang ay tila nagliliyab sa ilalim ng mga spotlight. Lumingon siya sa paligid, hinahanap ang isang partikular na figura sa kadiliman upang simulan ang kanyang huling paglalaro. Ngayong gabi, may isang basurang kailangang itapon nang tuluyan ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok puno ng mapait na tagumpay at lantarang pagkapuot. Kasabay nito ang maliwanag na sinag ng spotlight ay biglang humiwalay sa entablado at mabilis na naglakbay sa sahig hanggang sa rumihestro ito sa kinaroroonan ni Maya. Inilalantad ang dalaga sa harap ng mapanghusgang mga mata ng buong mundo. Ang nakabubulag na puting liwanag ng spotlight ay tila isang malupit na daliring nakaturo sa kinaroroonan ni Maya. Inilalantad ang kanyang bawat dumi at hapis sa gitna ng marangyang bulwagan. Ang bulong ng mga panauhin ay tila dagsa ng mga bubuyog na nagdadala ng lason habang ang mapanghusgang mga mata ng mataas na lipunan ay nakatusok sa kanyang hamak na uniforme. Sa ibabaw ng entablado si Senyora Olivia ay may mapagtagumpay na ngiti. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid sa pamamagitan ng gintong mikropono. "Look at this girl," ang mapait na panimula ng ginang. "Ito ang tinutukoy kong basura na pilit sumisira sa ating kumpanya. This girl is a spy, a thief, who stole millions from our funds." Ang malakas na hiyawan ng pagkagulantang mula sa mga panauhin ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pandinig ni Maya. Pinilit siyang hilahin ng mga gwardiya patungo sa gitna ng entablado sa ilalim ng nakapapasong liwanag kung saan ang lahat ay may pagkakataong makita ang kanyang tila durog na pagkatao. Sa tabi ni Olivia, lumapit si Chloe na may hawak na baso ng malamig na tubig. Nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos ng dalaga ang likido sa mukha ni Maya. Ang malamig na tubig ay dahan-dahang gumapang mula sa kanyang noo. Idinidikit ang mga hibla ng kanyang buhok sa kanyang maputlang pisngi at binabasa ang kanyang kupasing uniforme. "Walang utang na loob. Pinakain na nga kita, ninakawan mo pa kami." Ang boses ni Chloe ay puno ng puot. Tila ba nais nitong ibaon si Maya sa ilalim ng entablado. Nanatiling nakatayo si Maya, tuwid ang likod at hindi yumuyukod sa kabila ng bigat ng kahihiyan. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa kanyang baba patungo sa sahig ay tila isang saksi sa kanyang hindi matitinag na paninindigan. Sa gitna ng libu-libong pangiinsulto, naramdaman niya ang init ng mga liham ng kanyang ama na nakatago sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Iyon ang kanyang taming, ang kanyang lakas. Tinitigan niya si Olivia ng diretso sa mga mata, isang tingin na walang bakas ng takot o pagsisisi, dahilan upang panandali ang manginig ang kamay ng ginang na nakahawak sa mikropono. Mula sa hanay ng mga panauhin, mabilis na humakbang si Gabriel. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom habang ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa matinding galit para sa mag-inang mapangapi. Akmang aakyat na siya sa entablado upang protektahan ang dalaga, ngunit itinaas ni Maya ang kanyang kamay nang bahagya, isang tahimik na senyas na nagpapahinto sa binata. Sa pamamagitan ng isang makahulugang tingin, ipinarating ni Maya na ito ang kanyang laban at kailangan niyang harapin ang unos ng mag-isa upang tuluyang matapos ang sumpa ng nakaraan. Napahinto si Gabriel, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit habang pinapanood ang babaeng mahal niya na ginagawang tuntungan ng kasakiman ng iba. Dahan-dahang iniabot ni Maya ang kanyang kamay sa bulsa at inilabas ang kanyang telepono. Ang bawat galaw niya ay tila isang mabagal na sayaw sa gitna ng panganib. Lumapit siya sa mikroponong hawak ni Olivia na tila ba naging estatwa sa gulat.
Ang katahimikan sa buong bulwagan ay naging kasing lalim ng libingan habang ang lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Tapos na ba kayong magsalita? Senyora, ang tinig ni Maya ay mababa, ngunit puno ng awtoridad, isang boses na hindi kailanman narinig mula sa isang hamak na utusan dahil may isang taong gustong kumausap sa inyo. Sa isang mabilis na pagpindot sa screen, ibinaling ni Maya ang telepono sa tapat ng mikropono at binuksan ang loudspeaker. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila 1,000,000 taon ng pag-asa at kaba. Ang marahang tunog ng pagkonekta ng tawag ay umalingaw-ngaw sa mga speaker ng bulwagan, sapat na upang mapatigil maging ang paghinga ng mga nanonood. Nang sa wakas ay sagutin ang tawag, ang tanging narinig ng lahat ay ang isang mabigat na buntong hininga na puno ng kapangyarihan at hinagpis isang tinig na matagal nang hindi naririnig sa kumpanyang ito, ngunit hinding-hindi makakalimutan ng sinuman. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na pasanin na pumipigil sa hininga ng lahat ng naroroon. Ang lahat ng atensyon ay nakapako sa teleponong hawak ni Maya hanggang sa ang isang boses na malalim basag dahil sa katandaan ngunit puno pa rin ng hindi matitinag na awtoridad ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid sa pamamagitan ng mga dambuhalang speaker. Sobra na, Olivia. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo para sa ginang. Ang basong kristal na hawak ni Chloe ay dahan-dahang nulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ito ay bumagsak sa malamig na marmol na sahig at nagkadurog-durog sa libu-libong maliliit na piraso na tila mga diamanteng kumikinang sa ilalim ng spotlight kasunod ng pagkatapon ng mamahaling alak na parang sariwang dugo sa sahig. Ang mukha ni Olivia ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit binibihisan ng buhay habang ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding takot. Fernando, halos pabulong niyang tawag ang kanyang boses, ay puno ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang tinig ni Don Fernando ay muling narinig, mas matatag at mas madiin sa pagkakataong ito. Ang babaeng nilalait ninyo, ang babaeng ipinahiya ninyo sa harap ng buong mundo ay si Maya. Ang nag-iisa kong tunay na anak at tagapagmana ng buong kumpanyang ito. Ang pahayag na yon ay tila isang malakas na pagsabog ng katotohanan na gumitla sa bawat panauhin. Ang mga bulong ng pagkamangha at pagkagulantang ay mabilis na kumalat sa bulwagan habang ang lahat ng mata ay muling bumaling kay Maya, hindi na bilang isang hamak na utusan, kundi bilang ang nawawalang prinsesa ng imperyo. Hindi pa natatapos ang lahat. Sa isang mabilis na senyas ni Maya, ang malaking screen sa likod ng entablado na dati ay nagpapakita ng mga larawan ng tagumpay ni Olivia ay biglang nagbago. Lumitaw ang mga detalyadong record ng mga bangko, ang mga lihim na paglilipat ng pera at ang mga video ng pakikipagkuntsaba ni Olivia sa kanyang mga kasabwat upang ubusin ang pondo ng korporasyon. Ang lason ng kanilang kasakiman ay lantarang ibinuhad sa harap ng mga mamumuhunan at ng media. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na paulit-ulit na tumatama sa namumutlang mukha ni Olivia at Chloe, kinukunan ang bawat sandali ng kanilang kahiyahiyang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhang ito, tinangka ni Chloe na sugurin si Maya. Ang kanyang mukha ay balot ng galit at desperasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay upang muling saktan ng dalaga. Ngunit bago pa man ito, dumapo isang matatag at malakas na kamay ang humarang sa kanyang braso. Si Gabriel ay nakatayo na sa tabi ni Maya, ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom habang tinititigan ang mapangapi ng may matinding paninindigan. Hindi na muling mangyayari ito. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng babala, habang dahan-dahang ibinababa ang nanginginig na braso ni Chloe. Marahan niyang inakay si Maya, tila isang proteksyon laban sa lahat ng pait ng nakaraan. Mula sa pintuan ng bulwagan, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na itim na Amerikana ang mabilis na pumasok. Sila ang mga pulis na kanina pa nagmamanman. Sa harap ng lahat ng mga panauhin,
At nang nagliliyab ng mga lente ng kamera, ang malamig na asero ng mga posas ay dahan-dahang isinara sa mga kamay ni na Olivia at Chloe. Ang mga sigaw ng pagtutol ni Olivia at ang mga hikbi ng pagsisisi ni Chloe ay tila mga awit ng katarungan na nagtatapos sa mahabang panahon ng paghihirap ni Maya. Habang kinakaladkad sila palabas, ang lahat ng kanilang karangyaan at kapangyarihan ay tila mga damit na hinubad at iniwan sa putikan. Naiwan si Maya sa gitna ng entablado yutsung dahil sa alak at tubig, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tibay ng isang bundok. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay tila nagsimula ng maghilom habang pinagmamasdan ang paglisan ng kanyang mga kaaway. Gayunpaman, ang laban ay hindi pa lubos na tapos. Ang tawag sa telepono ay nananatiling bukas at sa kabilang linya ang boses ni Don Fernando ay biglang naging garalgal at nahihirapan. Ang mahinang tunog ng mga medikal na kagamitan at ang mabilis na pagtibok ng makina ng puso ay muling narinig kasunod ng isang mahinang tawag. Maya, patawad anak. Ang linya ay biglang naputol iniiwan ng dalaga sa gitna ng isang panibagong katahimikan na mas masakit at mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw ng tagumpay. Ang katarungang matagal nang ipinagkait ay tila isang mapait na tagumpay sa gitna ng bawat patak ng alak na unti-unti nang natutuyo sa kupasing uniforme ni Maya. Sa gitna ng kaguluhan ng mga flash ng kamera at ang pagkaladkad ng mga pulis sa naghuhumiyaw na sina Olivia at Chloe, ang mundo ni Maya ay tumigil sa isang masakit na katahimikan. Ang huling tinig ng kanyang ama sa kabilang linya, ang paghinging iyon ng tawad na naputol ng isang nakakabagabag na pananahimik ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sa gitna ng nagkakagulong mga panauhin, mabilis na tumakbo si Maya patungo sa labasan ng bulwagan. Bawat hakbang niya ay puno ng desperasyon at panalangin. Sinalubong siya ni Gabriel sa bukana ng gusali. Ang binata ay hindi na nagtanong pa. Sapat na ang makita ang takot at pighati sa mga mata ng dalaga upang maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Mabilis silang sumakay sa sasakyan ni Gabriel at ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada ay tila nakikipag-unahan sa oras. Sa loob ng sasakyan na natiling nakatingin si Maya, sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na nagiging malabong guhit dahil sa bilis ng takbo at sa mga luhang hindi na naman niya mapigilan. Naramdaman niya ang isang mainit at matatag na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang nanginginig na palad. Gabriel did not say anything, but his firm grip provided the anchor Maya desperately needed while her world was drifting away into an abyss of uncertainty. Pagdating sa lihim na pasilidad ng ospital, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na liwanag ng mga puting bumbilya ay tila sumasakal sa pag-asa ni Maya. Bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ng pasilyo ay tila pagbibilang ng mga natitirang sandali. Nang marating nila ang tapat ng silid ng intensive care unit, natigilan si Maya. Mula sa malaking salamin ng pinto, nakita niya ang kanyang ama, isang lalaking dati ay tila isang higante sa kanyang alaala. Ngunit ngayon ay isang marupok na figura na lamang na pinalilibutan ng mga naglalakihang makina at mga tubo na pilit bumubuhay sa kanya. Ang ritmo ng makina ng puso sa monitor ay tila isang mabagal na martsa patungo sa kawalan. Dahan-dahang pumasok si Maya sa loob ng silid. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang tinik. Lumapit siya sa gilid ng kama at tinitigan ang maputlang mukha ni Don Fernando. Ang lalaking ito ang dahilan ng kanyang 25 taon ng pait, ngunit siya rin ang lalaking lihim na nagprotekta sa kanya sa gitna ng panganib. Papapabulong na tawag ni Maya ang salitang ito ay tila isang banyagang tunog sa kanyang mga labi na ngayon lamang muling nakalaya. Huwag mo akong iwan ngayon. Kakapatawad ko pa lang sa'yo. Don't leave me alone in this big world you left for me.
Ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala, ang kanyang mga balikat ay nayuyugyog sa tindi ng sakit na tila ba ang lahat ng hapis mula sa pagkabata ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pagtangis, naramdaman ni Maya ang isang mahina at halos hindi mapansing pagkilos. Ang mga daliri ni Don Fernando na puno ng kulubot ay dahan-dahang gumalaw at pilit na humahawak sa kanyang kamay. Ang mga mata ng matanda ay bahagyang nagmulat, puno ng pagod, ngunit may kasamang liwanag ng kapayapaan nang makita ang kanyang anak. Isang giyera ng emosyon ang naganap sa pagitan ng kanilang mga mata, ang paghingi ng tawad at ang ganap na pagpapatawad na hindi na kailangan pa ng mga salita. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit at puot ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang banal na sandali ng muling pagbubuklod ng mag-ama. Kasabay ng kanilang mahigpit na paghahawakan, ang ritmo ng makina sa monitor ay dahan-dahang naging matatag. Ang mabilis at nagbababalang takbo ng linya ng puso ay unti-unting naging regular at panatag, isang himala ng medisina na pinatibay ng pagnanais na mabuhay para sa pag-ibig. Ang mga doktor na mabilis na pumasok sa silid ay tumango ng may bahagyang ngiti. Ngiti, isang senyales na ang panganib ay unti-unti nang lumalampas. Sa labas ng silid, nakita ni Maya si Gabriel na nakatayo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tahimik na pinapanood ang tagpong yon. Sa gitna ng amoy ng gamot at lamig ng ospital, ang pag-asa ay muling sumibol, kasing linaw ng pagsikat ng araw pagkatapos ng isang napakahabang unos. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang humupa ang napakalakas na unos na yumanig sa pundasyon ng korporasyon at ng puso ni Maya. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang kakaibang ginto habang tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ng Pangulo. Ang silid na dati ay balot ng takot at madidilim na balak ay punong-puno na ngayon ng liwanag at amoy ng mga sariwang bulaklak. Si Maya ay nakatayo sa harap ng bintana, suot ang isang simpleng puting vest na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Wala na ang kupasing uniforme ng janitor, wala na rin ang bakas ng uling at dumi sa kanyang mga kamay, ngunit nananatili sa kanyang mga mata ang kababaang loob na hinubog ng kahirapan. Sa kanyang likuran, ang marahang pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair sa makapal na karpet ay nagpabatid ng presensya ng kanyang ama. Si Don Fernando ay mukhang mas malakas na ngayon, ang kulay sa kanyang mga pisngi ay nagbabalik na at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Ang kumpanya ay hindi lamang bumangon mula sa bingit ng pagkalugi, kundi naging isang kanlungan ng mga manggagawang pinahahalagahan ang bawat isa, anuman ang antas sa buhay. "You're doing a great job, Maya. Mas mahusay ka pa sa akin," ang boses ng ama ay puno ng pagmamalaki at paghanga. Lumingon si Maya at ngumiti. Lumapit siya sa ama at marahang humalik sa noo nito, isang pagpapakita ng paggalang at pagmamahal na matagal na nilang ipinagkait sa isa't isa. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malamig at masikip na rehas, ay doon nananatili sina Olivia at Chloe. Ang kanilang mga mamahaling damit ay napalitan na ng mga unipormeng kasing kulay ng abo, at ang kanilang mga mapanuring labi ay wala ng ibang masambit, kundi ang pagsisisi na huli na ang lahat. Ang bawat sandali ng kanilang buhay sa loob ng kulungan ay tila isang mabagal na pagbabayad sa lahat ng lason at sakit na kanilang ipinaranas sa isang inosenteng kaluluwa. Ang hustisya ay tuluyan ng nanalo, hindi sa pamamagitan ng madugong paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapasakamay sa kanila sa batas na kanilang binaluktot. Isang marahang pag-atubili sa pintuan ang nagpalingon kay Maya. Si Gabriel ay pumasok sa silid, bitbit ang isang umuusok na tasa ng mainit na tsokolate na tila ba naging tradisyon na nila mula noong mga gabing sila ay magkasama sa arkibo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling banayad at puno ng katapatan. "Break muna, CEO Maya.
baka masyado ka nang mapagod. Biro ng binata na may kasamang malambot na ngiti. Inabot ni Maya ang tasa at sa gitna ng kanilang pagpapalitan ng tingin, ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila tuluyan ng naglaho. Inilapag ni Gabriel ang kanyang kamay sa balikat ni Maya, isang tahimik na pangako na hindi na muli itong mag-iisa sa gitna ng anumang bagyo. Ang kanilang pagmamahalan ay tila isang banayad na apoy na patuloy na nagbibigay ng init sa gitna ng kapayapaan. Habang pinagmamasdan ni Maya ang malawak na lungsod mula sa kanyang kinaroroonan, muli niyang hinaplos ang lumang panyo ng kanyang ina na maingat na nakatago sa loob ng kanyang lamesa. Ang bawat hibla ng tela ay tila bumubulong sa kanya na ang lahat ng sakripisyo ay may katapat na biyaya. Ang tunay na karangyaan ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa o sa kinang ng mga hiyas na suot sa katawan, kundi sa linis ng budhi at sa kakayahang magpatawad sa kabila ng matinding sugat. Ang paghihiganti ay pansamantala lamang at nag-iiwan ng pait, ngunit ang pag-ibig at katarungan ay nag-iiwan ng isang pamana na magpapatuloy hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang araw ay unti-unti nang tumataas sa kalangitan, nagbibigay ng bagong pag-asa at liwanag sa bawat sulok ng mundo. Sa bawat tibok ng puso ni Maya nadarama niya ang ganap na paglaya. Wala na ang anino ng nakaraan, wala na ang bigat ng lihim na pasanin. Sa piling ng kanyang ama at sa suporta ni Gabriel, handa na siyang tahakin ang landas na puno ng liwanag. Ang kwento ng batang utusan na naging reyna ay hindi lamang kwento ng tagumpay, kundi isang patotoo na ang kabutihan ay laging may puwang sa gitna ng kadiliman. Sa wakas, ang kapayapaan ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang realidad na kanyang yayakapin sa bawat pagsikat ng bagong umaga.